Eto na, yung pinaka-classic na problema ng motion sensor. Nakaupo ka, wala kang galaw, tapos biglang namamatay ang ilaw. Kaya nandito ako ngayon, nagwe-wave. Ako si Daryl and welcome to Automated Pinas. Ngayong araw, pag-usapan naman natin ang motion sensor and presence sensor. Kung paano namin 'to ginagamit dito sa property namin, kung paano ko kinabit. Sa totoo lang, hindi naman kailangan yung pinakamahal or yung pinaka-latest ang ating gamitin para makapag-automate. Kung minsan, kahit yung mga murang motion sensor lang, pwede na. Ito naman po yung motion sensor namin. Kaya ko po 'to linagay, usually po kasi maraming mga customer dumadating, nagtatanong nasaan yung CR, tapos 'pag nakikita po 'tong corridor na ito, madilim, 'di po nila alam saan yung switch. So linagyan ko na lang po ng motion sensor para automatic bumukas yung ilaw. Yan po, bumukas po yan ng mag-isa yung ilaw. Tapos 'pag palabas din naman po kayo or wala na pong gumagalaw, mamamatay na rin po yan. Yan po yung pinaka-cheapest way po natin para magkaroon ng automatic na ilaw, on ng ilaw, off ng ilaw. Nasa mga 500 lang po yung ginastos natin diyan sa motion sensor na yan. Yan po, automatic namatay yung ilaw. Pero yung problema sa motion sensor, lalo na nga pagka ikaw nakaupo sa bowl, nagse-cellphone, kung minimal lang yung paggalaw mo, hindi ka niya nakikita. So, ang nangyayari, yun, biglang namamatay ang ilaw. So, siyempre nakaka-frustrate, nakakainis, kailangan mong kumaway-kaway ng gano'n para lang bumukas uli yung ilaw. Siyempre kung nasa gitna ka ng siyempre alam niyo na yun, hindi ko na kailangang explain, nakakainis talaga, 'di ba? Do'n ko naman nakilala si presence sensor. So, si presence sensor naman po, kahit micro lang yung galaw niyo, alam pa rin niya na nandiyan ka. So, itong gamit ko po ngayon, Tuya base po 'yan. So, 'yan po yung hindi branded, China lang po siya. Mas mura rin po siya kaysa do'n sa mga branded. Pero para sa CR at single zone lang naman na ganito, sulit po siya. Ang pinakaimportante dito, yung wife approval. Kasi yung wife ko dati, 'pag naliligo, pinapatay siya ng ilaw. So, ngayon, kahit naliligo siya, hindi na siya pinapatayan. Pero sa bedroom ko, hindi na kasi kaya nung mga Tuya-based na presence sensor. Tatlong zones kasi yun eh. Isang sa kama, isang sa sala, tapos may isa pa kaming computer desk. So, gusto ko, bawat isang zones na yon nalalaman ko kung may tao. Single lang kasi yung tuya. So, basta may tao, alam na niya na may tao lang. Hindi niya alam kung nasang lugar ka. So, nag-research ako. Doon ko naman nakilala si Akara na FP2. Ang problema ni Akara FP2, sobrang mahal niya. 6,000 pesos isa. Malayo siya dun sa 500 o 1,2 na mga Tuya-based na sensors. Pero dahil curious, ganyan, nag-try ako. Bumili ako para sa bedroom, bumili rin ako para dito sa loft office po namin. Ito yung FP2 sa bedroom namin. Tatlong zones. Bed, sofa, computer desk. Depende kung saan ka. Yun ang mag-activate ng automation. Pero yung pinaka nagustuhan ko talaga, yung loft namin. Parehong nagtatrabaho kami doon ng asawa ko, dalawang desk. Alam ng FP2 kung nasa desk ako or nandun yung asawa ko sa desk niya, pwede kang mag-set ng different automation, depende kung sino ang nandun. Ah, Yun yung hindi kaya nung motion sensor, hindi rin kaya nung Tuya presence sensor. Yun ang dahilan, bakit sulit din naman yung ganong kamahal na presence sensor. So, alin ang pipiliin mo dito sa tatlo? Honestly, sa akin depende kung saan yung paggagamitan ninyo. Pagka corridors lang or daanan lang, motion sensor pwede na para ma-turn on and off yung lights. Pagka naman room, kung hindi nyo naman kailangan nung kung saan siya nakalagay, basta gusto nyo lang, alam nyo kung may tao, hindi mamamatay yung ilaw, pwede na yung presence sensor ng Tuya. Mas mura rin yun. Tapos, kung gusto mo naman talaga yung high-tech, yung alam mo, makahati mo yung room, sa dalawang zones, ganyan. Yung FP2 po talaga ang okay doon.
So, depende na po kung ano yung use case ninyo, kung saan nyo gagamitin. Yun yung natutunan ko. Tamang device lang sa tamang lugar. Ito yung personal experience ko tungkol dito sa motion sensor at saka sa presence sensor. So, sa susunod na video naman po, pag-usapan naman po natin yung mga smart locks ko, kung ano yung natutunan ko, kung mahal ba, mura siya, kung sulit or hindi. Kung may tanong po kayo, comment down below. Lalo na po yung mga may tindahan. Gusto ko rin mapakinggan yung mga setup ninyo. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe. Ako po si Daryl and this is Automated Pinas.